Si Diaz ay isang veteranong sundalo na, matapos gumugol ng dekada sa pakikidigma, ay ginantimpalaan ng hari ng sarili niyang nasasakupan. Isang buwan na ang lumipas mula nang halos pilitin siyang sumakay sa isang karwahe at ipadala mula sa kabiserang royal, at sa totoo lang, hindi siya masyadong masaya sa pag-alis. Pagkatapos huminto ang karwahe, isa sa mga opisyal ang nagsabi sa kanya na nakarating na sila sa kanyang bagong nasasakupan, sinasabing ito ay nararapat na gantimpala para sa isang batang ulila na katulad niya. Ibinigay ng opisyal sa kanya ang isang mapa na nagpapakita ng mga hangganan ng teritoryo, kasama ang isang inventaryo ng mga supply na personal na ibinigay ng hari. Ipinaliwanag niya na ang daymuhang ito ay tinatawag na Nezros at mula sa araw na ito, si Diaz ay tatawaging Diaz Nezros. Si Diaz ay tahimik na nakatitig sa kanya na may walang imak na ekspresyon hanggang umalis ang opisyal. Walang ibang magawa, nagpasya si Diaz na maglakad-lakad sa kanyang bagong nasasakupan, at habang naglalakad siya sa walang katapusang mga damuhan, naaalala niya ang araw na ipinagkaloob sa kanya ng hari ang teritoryong ito bilang gantimpala sa kanyang mga nagawa sa panahon ng digmaan. Hindi niya talaga nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang Panginoon, pero mula sa kaunting sinabi sa kanya, ang trabaho ng isang Panginoon ay manirahan sa kanyang nasasakupan, protektahan ang kanyang mga nasasakupan, at mangolekta ng buwis para sa hari. Nagpatuloy siyang maglakad ng ilang oras pero wala siyang nakitang kahit isang tao, at wala ring kahit isang puno sa paligid. Nagpasya siyang huminto at magpahinga sandali, at habang umiinom siya ng tubig mula sa isang malapit na sapa, hindi niya mapigil ang ngumiti dahil matapos ang maraming taon ng pag-inom ng maduming tubig sa digmaan, ang pagkakaroon ng malinis na tubig ay tila isang luho. Pagdating ng gabi, nagdesisyon si Diaz. Sinasabi niya sa sarili na ibibigay niya ang lahat sa lugar na ito, pero kung wala pa ring pag-asa pagkatapos ng isa pang 2 araw, aalis siya bago pa siya mamatay dito. Kung mangyari iyon, hahanapin niya lang ang isang kalapit na nayon at magiging kapaki-pakinabang, sa anumang paraan na maaari, upang patuloy na gampanan ang huling kahilingan ng kanyang mga magulang. Sa mga salitang iyon, humiga siya sa lupa at natulog. Kinabukasan, bigla siyang nagising ni Diaz nang may humampas sa kanya. Tumangala siya sa kalituhan at nakita ang isang batang babae na nakatitig sa kanya. Bago pa man siya makapag-isip kung ano ang nangyayari, tinatanong na siya ng batang babae kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya roon. Tahimik na ipinakilala ni Diaz ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na natutulog siya. Mukhang lubos siyang nalilito at tinanong kung siya ba'y tanga, ngunit simpleng ipinaliwanag ni Diaz na sinabi sa kanya na dito siya manirahan, at sa ngayon, ang kanyang agarang layunin ay manatiling buhay dahil ayaw niyang mamatay. Ang babae ay lalong nagagalit, kumbinsido na nagbibiro siya, ngunit sinisiguro ni Diaz na siya ay seryoso. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang tuparin ang huling kahilingan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang sa iba at pagprotekta sa mga tao sa tuwing maaari. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang pangil na tumutubo mula sa kanyang noo ay biglang nagningning ng mahinang asol na liwanag. Tumingin siya sa kanya nang may pagkalito at tinanong kung bakit hindi siya nagsisinungaling, ngunit simpleng sumagot si Diaz na wala siyang dahilan para magsinungaling, na nagdulot muli ng pagkinang ng pangil na asol. Agad siyang nagtanong kung siya ba ay kaaway o kaalyado, ngunit nag-atubili si Diaz dahil kakakilala lang nila. Habang nagiging di masaya, humihingi siya ng sagot, at biglang napagtanto ni Diaz na ito ang kanyang nasasakupan. Kung ganoon, isa siya sa kanyang mga nasasakupan, at walang dahilan para hindi siya tumayo sa kanyang tabi. Agad niyang idineklara na siya ay kanyang kaalyado at nangako na kahit anong kaaway pa ang lumitaw, paprotektahan niya ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, kumikislap ang pangil na mas maliwanag kaysa dati, pinilit si Diaz na takpan ang kanyang mga mata habang nagtataka kung ano ang nangyari. Walang paliwanag na ibinigay, hinawakan siya ng babae at hinayla pabalik sa kanyang nayon upang makilala niya ang pinuno. Pagdating nila, napansin ni Diaz na lahat ng mga taga-Bukirin ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa, ngunit ang tanging naiisip niya ay kung gaano siya nagulat na hindi niya nahanap ang nayon na ito kahapon kahit na naglakad-lakad siya sa paligid buong araw. Nang makatagpo sila ng pinuno, agad niyang tinanong ang dalaga kung ang kanyang pangil ay kumikislap ng pula sa anumang pagkakataon, at ang dalaga, na ang pangalan ay Alna,
ay umiling at sinabi na nanatili itong asul sa buong oras. Ipinaliwanag pa niya na nang tinanong niya kung kaalyado niya si Diaz, ang asul na ilaw ay lumiwanag ng higit pa nang sumagot siya ng oo. Nagtataka, tinanong ng pinuno si Diaz, kung ikaw ay kaalyado ni Alna, magiging kaalyado mo rin ba ako? Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Diaz na syempre oo. Sabi niya, lahat dito ay kanyang nasasakupan, at sa katunayan, ipinadala siya ng hari dito upang protektahan sila. Sa sandaling binanggit niya ang hari, agad na hinugot ni Alna ang kanyang pana at itinutok ito sa kanya, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, itinaas ng pinuno ang isang kamay at sinabi sa kanya na huwag magmadali. Ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Mol at hiniling kay Diaz na magsimula mula sa simula at ipaliwanag kung paano siya napadala ng hari dito, at pumayag si Diaz at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mga pinakamaagang alaala ay ang pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang. Palagi siyang sinasabi ng kanyang ina na gumawa ng mga gawain na magiging kapaki-pakinabang sa iba, habang palagi namang sinasabi ng kanyang ama na maging isang lalaking nagpoprotekta sa mga mahihina. Iyon ang naging huling mga salita nila sa kanya bago sila pareho namatay sa isang epidemya nang siya ay 10 taong gulang. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, pinagsama-sama ni Diaz ang iba pang mga batang naging ulila rin. Kumita sila ng pera sa pamamagitan ng paglilinis ng bayan at pagkuha ng gantimpala para sa pagpatay ng mga mahihinang halimaw, at sa kabila ng lahat, palaging sinubukan ni Diaz na mamuhay ayon sa mga kagustuhan ng kanyang mga magulang. Nang siya'y mag-15, sumiklab ang digmaan at nagboluntaryo siyang lumaban upang maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Habang lumilipas ang mga taon, natuklasan niyang mayroon siyang likas na talento sa digmaan, at matapos makipaglaban ng 20 mahabang taon, sa wakas ay natapos din ang digmaan. Bilang gantimpala sa lahat ng kanyang mga nagawa, ipinagkaloob sa kanya ng hari ang dominyo na ito. Matapos marinig ang kanyang kwento, naniniwala si Mol na tapat si Diaz nang sabihin itong nais niyang protektahan ang kanyang mga nasasakupan, ngunit nagtanong siya ng isa pang tanong. Kung hindi sila kanyang mga nasasakupan, pipiliin pa rin ba niyang maging kaalyado nila? Agad na sumagot si Diaz ng oo, ngunit pagkatapos lamang niyang sabihin ito niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Hindi sila kailanman naging kanyang mga nasasakupan, at sa katunayan, sila ay mga kaaway ng kaharian. Sa wakas ay ipinakilala ni Mol ang kanyang sarili ng maayos bilang pinuno ng tribong Anakan. Sa loob ng maraming henerasyon, nakipaglaban ang kanyang mga tao laban sa kaharian para sa pagmamay-ari ng mga daymuhang ito, ngunit 50 taon na ang nakalipas, nakaranas sila ng matinding pagkatalo at napilitang tumakas. Nagtataka si Diaz kung paano nila nagawang magpatuloy na manirahan dito pagkatapos matalo sa digmaan, kaya ipinakita ni Mol ang sagot. Sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mana sa loob ng mga sungay sa kanilang mga ulo, nagagawa ng mga Anakan na mag-cast ng iba't ibang makapangyarihang spells. Gamit ang mahikang iyon, itinatago nila ang buong nayon mula sa labas ng mundo, hindi lamang ang nayon mismo, kundi pati na rin ang bawat bakas ng kanilang presensya. Medyo nag-aalinlangan si Diaz kung dapat bang sabihin sa kanya ni Mol ang lahat ng ito dahil siya ay teknikal na naglilingkod sa kaharian, ngunit pinapakalma siya ni Mol na wala siyang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na kung ang kanyang horn reading ay hindi asul, hindi niya kailanman ibubulgar ang alinman sa mga ito sa kanya. Ang mga Anakan ay may spell na tinatawag na Soul Appraiser. Tuwing sila ay nasa presensya ng panganib o kaaway, ang pangil sa kanilang ulo ay kumikislap ng pula. Kung ang ibang tao ay walang masamang intensyon at hindi nagdadala ng galit, kumikislap ito ng puti, habang ang asul ay nangangahulugang ang taong iyon ay isang araw magdadala ng kasiyahan o biyaya sa tribo. Ipinaliwanag niya na kung nagsinungaling si Diaz sa kanila kahit kailan, agad na magiging pula ang sungay ni Alma, ngunit hindi ito nangyari, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang pagkatiwalaan siya. Sabi ni Mol na umaasa siyang maging mahusay na Panginoon si Diaz balang araw, at inaalok niya ito ng kanlungan, pagkain, at kahit ilang hayop upang matulungan siyang makapagsimula. Bilang kapalit, isa lamang ang hinihiling niya, na huwag niyang sasabihin kaninuman ang tungkol sa nayon kahit sa hari. Agad na pumayag si Diaz dahil wala siyang dahilan para magdulot ng problema sa kanila. Basta't huwag na silang magsimula ng panibagong alitan sa kaharian, ayos lang sa kanya na magpatuloy silang mamuhay ng mapayapa sa kapatagan.
Pagkatapos, walang pakialam na inihayag ni Mole na itatalaga niya si Alma upang tulungan si Diaz sa kanyang trabaho at alagaan siya, na nagdulot kay Alma na agad na sumigaw ng malakas. Tumulong ang mga taga-Bukirin kay Diaz na magtayo ng tolda, at ipinaliwanag ni Alma na lahat sa nayon ay namumuhay sa mga tolda dahil mabilis nilang maipapak ang lahat kapag nakatagpo sila ng panganib na hindi basta-basta maiiwasan sa pamamagitan ng pagtatago. Sinabi niya kay Diaz na ang natitirang mga supply niya ay darating na sa lalong madaling panahon at ituturo niya sa kanya kung paano alagaan ang mga hayop mamaya. Bago siya umalis, ibinibigay niya sa kanya ang isang maliit na pouch ng methane dust at ipinaliwanag na kapag ito ay ikinalat, naaakit nito ang mga malapit na hayop. Kung huhulihin niya ang mga halimaw na iyon, maaari niyang dalhin ang kanilang karne at balat pabalik sa nayon at ipagpalit ang mga ito para sa karagdagang supply. Agad na umalis si Diaz upang manghuli. Pagkatapos maglakad ng magandang distansya mula sa nayon, bigla niyang naisip na nakalimutan niyang tanungin si Alma kung gaano karaming methane dust ang dapat niyang gamitin. Dahil wala siyang ideya, ibinuhos na lang niya ang buong bag at naghintay. Hindi nagtagal at may dumating na kawon ng mga itim na gansa na tumatakbo patungo sa kanya. Sa halip na magpanik, mukhang nasa sabik si Diaz. Ang kanyang mga instinct mula sa mga taon sa larangan ng digmaan ay agad na umiral habang pinapaikot niya ang kanyang battle axe ng may napakalakas na puwersa. Sa oras na matapos ang labanan, halos kalahati ng kawan ay naubos na, ngunit napagtanto ni Diaz na may isang napakahalagang problema siyang nalampasan. Walang paraan na kaya niyang dalhin silang lahat pabalik mag-isa. Pagdating ng paglubog ng araw, dahan-dahan nang bumabalik si Diaz sa nayon na may isang itim na gansa na nakasabit sa kanyang balikat. Medyo nadidismaya siya na pagkatapos talunin ang marami sa kanila, isa lang ang naibalik niya at iniisip niyang baka pagtawanan na naman siya ni Alma. Gayunpaman, nang dumating siya, talagang humanga si Alma at pinuri siya dahil napatay niya ang isang itim na gansa sa kanyang kauna-unahang pangangaso. Sinasabi ni Diaz nang walang gaanong pakialam na hindi lang ito ang napatay niya. Ipinaliwanag niya na halos kalahating kawan ang nahuli niya pero hindi niya na kayang dalhin ang natitira pabalik. Sa sandaling marinig iyon ni Alma, agad siyang tumakbo upang tipunin ang ilan sa mga taga-baryo upang matulungan nilang makuha ang natitirang mga itim na gansa. Pagkatapos marinig ang nangyari, lumapit si Mole kay Diaz upang batiin siya. Tinawag siya ni Mole na malakas at napaka-masculine, na nag-iwan kay Diaz na nalilito kung ano ang ibig sabihin ng masculine, at nang tanungin niya ito kay Mole, sinabi ni Mole na ang halaga ng isang lalaki ay nagmumula sa kung siya ay masipag at mapagkakatiwalaan. Ayon sa kanya, ang mga katangiang iyon ang nagpapalakas sa isang lalaki, at wala nang halaga ang iba pa para sa isang babae. Mole pagkatapos ay pabirong nagsabi na kung sakaling magpakasal si Diaz kay Alma, natural na asahan ng mga tao ang mas malaking regalo sa kasal kaysa sa karaniwan. Agad na tinangkang itanggi ni Diaz na may nangyayaring ganoon, ngunit tumawa lang si Mole at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang mga tao at si Anakin ay ganap na kayang magkaroon ng mga anak ng magkasama. Kinabukasan, nagising si Diaz at nakita niyang naghahanda ng almusal si Alma para sa kanya. Pagkatapos niyang kumagit, sinabi niya sa kanya na napakagaling niyang magluto. Tinanong ni Alma kung ano ang plano niyang hulihin ngayon, at nagtataka si Diaz kung hindi ba sapat ang nahuli kahapon. Ipinaliwanag niya na kung umaasa si Diaz na makahatak ng mas maraming tao na manirahan sa kanyang nasasakupan, kakailanganin niya ng mga bagay tulad ng balon at palikuran. Kung gusto niyang ipagawa ang mga ito sa mga artisan ng nayon, kakailanganin niya ng mas maraming kalakal para ipagpalit. Agad na sinabi ni Diaz na manghuhuli siya ng mas maraming itim na gansa, ngunit mabilis na tumanggi si Alma. Sa halip, sinabi niyang manghuli siya ng mga halimaw. Ang kanilang karne ay puno ng miasma kaya't hindi ito makakain ng sinuman, ngunit ang kanilang mga pangil, sungay, at ang mga mahika na bato sa loob ng kanilang mga puso ay maaaring ibenta sa magandang presyo. Tinanong ni Diaz kung may mga halimaw sa paligid, at sinabi ni Alma na magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang sungay para matuntan ang mga ito. Tumutol si Diaz sa simula dahil iniisip niyang masyadong mapanganib ang mga halimaw para makialam siya, pero pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, pumayag din siyang hayaan siyang gabayan siya. Kinagabihan, nasa labas si Diaz at nag-aalaga ng balahibo ng mga tupa nang dumating ang ilang mga taga-baryo kasama ang natitirang mga supply niya.
Humingi sila ng paumanhin na hindi pa natatapos ang kanyang mga yurt, pero sinabi ni Diaz na huwag mag-alala dahil hindi siya nagmamadali. Maya-maya, lumabas si Alma na nakasuot ng mga damit na angkop para sa paglalakbay, at hindi mapigilan ni Diaz na mapahanga siya sa loob ng isang sandali. Agad na nagalit ang mga kalapit na taga-bukirin na para bang handa ng sumabog, habang si Diaz ay nahihiyang linagok ang kanyang lalamunan at sinabi kay Alma na dapat na silang umalis kung maghahanap sila. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakbay nang biglang nagbasa si Alma ng isang spell at gumamit ng mahika upang matukoy ng eksakto kung nasaan ang isang halimaw. Sinabi ni Alma kay Diaz na ito ay isang malaking halimaw. Sinabi ni Diaz na titingnan niya muna, pero tumanggi si Alma at pinaalalahanan siya na maaari siyang gumamit ng pagtatago, at kung lumala ang sitwasyon, maaari niyang gamitin ang pagtatago sa kanilang dalawa at makakatakas sila. Tumingin sina Diaz at Alma nang magkasama at natuklasan nilang isang Earth Dragon nito at hindi lang isang malaking pagong. Nagpasya si Diaz na subukan itong hampasin. Binalaan siya ni Alma na huwag subukan, sinabing masyadong mapanganib na mag-isa, pero hindi nakinig si Diaz at nagpasya na makipaglaban ng harapan. Sinabi niya sa kanya na huwag magpakita. Sinubukan ni Diaz na hampasin ang makaliskis na katawan nito gamit ang kanyang palakol ngunit napagtanto niyang masyadong matigas ang mga kaliskis para mabasag. Pagkatapos ay nagpalit siya ng taktika at sinubukang targetan ang mahina nitong bahagi, ngunit tinakpan ng Earth Dragon ang lahat ng mahina nitong bahagi at yumuko upang protektahan ang mga ito. Muling pinaalalahanan ni Alma si Diaz na masyadong mapanganib ang harapin ang isang Earth Dragon, ngunit mas pipiliin ni Diaz na maubusan ng mga opsyon kaysa umatras. Umakyat siya sa likod ng dragon at patuloy na pinapaikot ang kanyang palakol, umaasang makalusot, ngunit nagsisimula ng mag-chip ang talim. Gayunpaman, nagpatuloy siya, ginamit ang kanyang kalooban upang palakasin ang kanyang palakol at ipagpatuloy ang laban. Ang mismo ng dragon ay nagsisimulang makaapekto kay Alma. Nagpasya si Diaz na magbigay ng isang huling suntok bago umatras. Ang palo ay sa wakas nakabasag ng kaliskis, at bilang tugon, nagpalabas ang dragon ng mga bola ng apoy sa kanya. Ginamit ni Diaz ang pagkakataon upang tamaan ang mahina nitong bahagi at nasugatan ang halimaw. Ang dragon ay nag-iipon ng enerhiya para sa huling fireball, nakatutok kay Alma. Sinamantala ni Diaz ang pagkakataon at tinamaan ang likod ng dragon, pinatay ito.